Good morning po sa inyong lahat. Happy birthday sa lahat ng may birthday. Alam ko si Dr. Ding birthday ngayon. Ganda ng kanyang bihis. Birthday na birthday. Si Kit, birthday din this week. And si Ria, narito ba si Ria Mansano? Wala. Birthday niya sino? Enar? Last week din ba yan? Okay, so tayong may birthday. So September, third week of September. Kanina bago mag-pray, pinaalaala sa amin ni Pastor Aga de Guzman na third week of September. Excited kasi siya ang magpe-preach next Sunday. Kaya 7 tulog na lang. Mapapakinggan natin muli siya. So today ay magpapatuloy tayo sa ating practical talks to those in ministry, and lahat tayo dito may kanya-kanyang pinaglilingkuran. Ating mga anak, ating asawa, ating mga ating mga customers kung tayo may negosyo, ang ating mga superiors kung tayo ay mga empleyado. So anuman ay merong lahat na tinatawag nating ministry o paglilingkod. So, we're on the third Sunday at nakita natin bago humayo yung 70 or 72 doon sa verses 1 to 17 na pinag-usapan natin the first Sunday of September, merong maliwanag na boundaries, merong maliwanag na sinabi kung ano ang gagawin, saan pupunta, ano ang dadalhin, paano pupunta doon, sabi nagmamadali, dire-diretso nakafocus sa pinag-uutos ng Panginoon. At ano ang pagawin nila? Ibalita sa mga tao na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. And along the way, kung mayroong may mga karamdaman, papagalingin. Kung mayroong mga may problema, naalihan ng masamang spirito, ay kanilang pagagalingin. And sa verse 17 na pinag-usapan noong Sunday, yata, tama? Ay bumalik sila na tuwang-tuwa with great joy, kasi ang sabi nila sa ating Panginoong Jesus, kahit na yung mga demonyo, yung mga kampon ng masamang espiritu o ni Satanas ay lumalayas at napapalaya nila yung mga nasasakop. Kaya nga, yun na pinag-usapan natin ng last Sunday, the perks or the benefits of and privileges of obeying the Lord, di ba? At napakaganda yung mga perks ng pagsunod sa Panginoon, at ang pinakamaganda nga yung ating kinanta kanina, joy, di ba? Ano ba yung joy? Ang joy o kagalakan ay sabihin natin positibong attitude kahit na ikaw ay nasa gitna ng problema. Yung nakakangiti ka pa rin, yung hindi ka nawawala ng pag-asa, yung nagse-celebrate ka kahit na nasa gitna ka o nagdidiwang o nagagalak, kahit na ikaw ay mayroong mga kakulangan o problema. So, yun ang ating number 1 na perk. Higit sa lahat, yung mga hindi nakita, sabi nga noong Sunday, yung hindi nakita noong mga naunang mga sumunod sa Panginoon, yung mga propeta, yung mga mamamayan ng Israel dati, napalat, sabi niya yung 12 at kahit na yung mga 72, dahil yung katuparan noong sinabi ng mga propeta, they are seeing it and experiencing it when they are with Jesus. Yun nga yung pinakamaganda sa lahat, kahit na sa atin ngayon. Yung mga pangako ng Panginoong Jesus, di ba? Sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Nararanasan natin, di ba? Amen? Taas ang kamay noong nakakaranas ng pangako ng Panginoon. Di ba? Masarap, di ba? Kahit may problema ka, kahit may pinagdadaanan ka, sabi niya natin ay mayroong mga sitwasyon beyond your control, hindi ka nawawala ng pag-asa. And that's more than enough as a perk. Di ba? Hindi ito naranasan. Higit sa lahat, alam natin, malapit nang bumalik ang Panginoon. Tandaan natin, sabi ni Peter sa kanyang sulat, sabi niya, a day is 1,000 years and 1,000 years is a day.
para sa Panginoon. So hindi natin kontrolado, di ba? Yung ating maraming araw ay hindi pa katapat ng isang oras ng ating Panginoon. Kaya nagtatagal ba siya sa kanyang timeline? Kasi hindi naman siya controlled by time. Maaring nasa unang minuto pa lang siya ng pagkawala dito sa lupa. Pero ang totoo, dahil sa Holy Spirit, doon nga sa ating verses nung nakaraang linggo, na-emphasize na sabi yung tatlong persons in Christ, di ba? The Holy Spirit, the Son, and the Father. At hindi nga tayo iniwanan ng Panginoon, di ba? The Holy Spirit is in us, within us, leads us, and He never leaves us, di ba? Kung kayo hindi nakakaramdam na Espiritu ng Panginoon, there's only one thing na nitya ko sa inyo. It's not because He is absent, but because you are away. Amen? Parang hindi ko naramdaman ng Holy Spirit, hindi ako nag-speaking in tongues, parang hindi ako nanginginig. Hindi yun ang presensya ng Holy Spirit. Kung minsan nga, sino ba nagko-convulsion sa New Testament na pinagaling ni Jesus? Di ba? Yung nagko-convulsion. Yung iba, sabi niya, parang hindi ako naiiyak. Hindi ko nararamdaman ng Holy Spirit. Di ba? Hindi yun. So, tuloy natin ang ating pag-uusap. So, practical talks to those in ministry. Parang si anak ni Kuya, ni Ate, anak mo ba yung katabi mo? Si Paul. Tama. Nice to see you again. Bumata ka sa buhok mo, ha? Okay, so, is aside. Okay? So ano ba yung layunin natin this month? Maliwanag sa atin, di ba? Sabi sa atin, to learn and accept that successful ministries require clear understanding of Jesus' mission and method. Kung nais nating tama ang gagawin natin sa ating paglilingkod, kailangan gamitin natin ang pamamaraan at higit sa lahat ang focus natin ay ang layunin o mission or purpose ng Panginoon. So ngayong araw na to, kukuhanin natin mismo yung sinabi ni Jesus Christ doon sa lumapit sa kanya na isang teacher of the law, yung expert sa law ng law ng Moses na sinabi sa Exodus at sa Deuteronomy at sa Leviticus. Lumapit siya kay Jesus at sabi niya, ang tanong niya, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Okay, so pag-usapan natin ang bagay na yan. So, buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter, yung title natin, Go and Be and Do Likewise. At ang ating reference ay Luke chapter 10, 25 to 37. Okay, so pakinggan natin, sa ibang version muna ako gagamitin at the Message. Ay ganito ang sinasabi kasi ang title niya dito ni Peterson, tama ba? Ay si Defining Neighbor. Sino ba yung kapitbahay mo? Okay? So of course, alam nyo yon. Maybe he is your best friend, I hope. At kung sino man siya, kaibigan o kaaway, which is sad, siya yung kapitbahay mo. So, pag-usapan natin ito. Sabi sa The Message Bible, sabi dito, just then, a religious scholar, tandaan natin yan, stood up with a question to test Jesus. Teacher, what do I need to do to get eternal life? Yun ang kanyang tanong. Ulitin ko, Teacher, what do I need to do to get eternal life? He answered, si Jesus to, sabi niya, what's written in God's law? How do you interpret it? So, verse 10:27, sabi niya, he said that you love the Lord your God with all your passion and prayer and muscle and intelligence. The message is, and that you love your neighbor as well as you do yourself. O basahin ulit natin. Sabi na, you love the Lord your God with all your passion and prayer and muscle and intelligence, and that you love your neighbor as you do as well as
you do yourself. Sabi ni Jesus sa kanya, good answer. Tama raw ang sagot mo. Do it and you live. Okay, so looking for a loophole, ito yung lawyer, sabi niya, he asked, and just how would you define neighbor? Ano raw ba? Sino ba ang aking, sa Tagalog, sino ba ang aking kapitbahay? And then, sinyer na yan, yung very famous na story, yung parable ng Samaritan. Diba? Alam ko, narinig nyo na ang salitang ito, ang kwento na ito. So, narito yung parable ng Samaritan, sabi dito sa The Message Bible, there was once a man traveling from Jerusalem to Jericho. On the way, he was attacked by robbers. They took his clothes, beat him up, and went all off, leaving him half dead. Luckily, a priest was on his way down the same road, but when he saw him, he angled across to the other side. Then a Levite, a religious man, showed up. He also avoided the injured man. A Samaritan traveling the road came on him. When he saw the man's condition, his heart went out to him. He gave him first aid, disinfecting and bandaging his wounds, and then he lifted him onto his donkey, led him to an inn, and made him comfortable. In the morning, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper, saying, "Take good care of him. If and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have." Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise." So yan ang ating pag-usapan ngayon. Go and do likewise. Tumayo ka at gawin mo ang katulad noon. So, I want to talk about something, attitude. So, sabi diyan, your attitude determines what you see, and what you see determines what you do. Yun daw iyong pananaw, yung iyong sabi nating kaisipan, ang nagtumutulong sa iyo para makita mo, at kung makita mo, yun ang iyong ginagawa. Agree ba tayo dyan? Okay? So lahat tayo may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang pinaniniwalaan. Kasi yung attitude nga, yun ay yung pananaw natin, yung ating perspektibo, yung ating tingin sa isang bagay, isang sitwasyon, o isang tao, di ba? Attitude natin, something or someone. So yun ang pag-usapan natin ngayon. Kasi yun nga, yung attitude natin, nagiging behavior, yung behavior natin, nagiging character. At yung character natin, doon tayo either na pinaniniwalaan o kaya yung tawag natin dito kuminsan ay ang ating what you call nasa dulang yung ating reputasyon, di ba? But they are not actually the same. Kasi pwede namang yung tama yung reputasyon mo, pero ang totoo yung character deep within it ay nagkukunwari ka lang. Okay? So importante na tama ang ating attitude. Okay? Sabi nga na isa pa, your attitude determines your altitude. Hindi ko alam kung John Maxwell ito. Pero kung ano ra yung iyong pananaw ay doon nagiging batayan kung ano ang iyong mararating. And I know tayo ay nag-agree. So pag-usapan natin isa-isa. So ano ba ang sitwasyon na ang kwento ngayon? Meron nga isang lawyer na ang lawyer na sinasabi na ito, isang tao na expert sa kautusan ni Moses. At sa kanila, para mangyari ito, ikaw ay nag-aaral sa Jewish school. Torati ang tawag nila.
Okay? Jewish School of the Law. At ang isang requirement doon ay makapag-memorize ka ng napakaraming mga, at ang sabi nga, ang requirement ay yung first 5 books of the Old Testament, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and then Deuteronomy. Sabi, kailangan memorize mo yan. At tapos yung books of prophecy, alam mo dapat lahat. So, expert sila sa tinatawag nilang Torah o Tanakh. Diba? Yung Bible ng mga Israel, ng mga Hebreo, mga Hebrew. So, itong kausap niya ay isang ganon, sabi na teachers of the law. O sapagkat sa kasalukuyang ngayon, maaaring siya ay katulad ng mga judge o kaya mga katulad ng mga lawyer. Kaya nga sabi dito, expert in the law. Sabi dito, in one occasion, di ba? So, hindi natin alam kung gaano katagal ang pagitan doon sa huling sinabi ng ating Panginoon, doon sa 12 na kayo napakapalad, dahil nakikita ninyo yung sinasabi ng mga propeta na nangyayari ngayon. So, after that time, ito, ang isang unique dito, this story is unique to the book of Luke, sa Gospel ni Luke. Ito hindi naisulat sa ibang mga gospel. Pero yung pangyayari na merong lumapit na isang expert ng law kay Jesus ay na-mention sa Matthew 22 at sa Mark 12. At merong mga additional details na ibinigay doon. So ang sabi dito, anong layunin niya? To test Jesus. Kaya yung kanyang question na yan ay loaded. Pag mali ang sagot noong ni Jesus, gagamitin niya against him. Kasi unang-una, yung tanong na yan, lalo na para sa atin, hindi tama. Why? Kasi unang-una, binigay nga yung kautusan para sa atin, ang ating kaligtasan is not about compliance to the law. Di ba? Sabi sa Ephesians 2:8-9, di ba? Ano nakasulat doon? For by grace, you are saved through faith. Di ba? Ang ating kaligtasan ay bunga ng ating paniniwala at pananampalataya. Hindi yung compliance sa law. Kasi ang totoo, walang nakagawa kahit isa nito. Di ba? Sabi sa Romans 3:23 at sa Ecclesiastes chapter 7, no one is righteous. No, not one. Sabi niya, sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo ay naging makasalanan. Kung kaya ang tanong na ito, kapag naging batayan din natin para tayo ay maligtas, you will be frustrated. Kasi lahat tayo nagkakasala. Amen? Meron pa tayo mga kanya-kanyang tinatawag sa iba-ibang pagsisinungaling. Merong itim, merong puti, merong white lie, merong true lies, at merong ano-ano pa, di ba? Merong laylay, di ba? So, yun yung katotohanan. So, we are born kumisan liars, di ba? Kahit hindi mo turuan ng bata na magsinungaling, bakit nakakapagsinungaling? Because for sinful nature. May mga tatay pa nga dyan, tuwan-tuwa na ang anak nila ay marunong ng mambola. Marunong ng magpalusot. Di ba? Tawa sila. Ang galing ng batang to Mana sa tatay. Di ba? So, nobody can do anything to inherit eternal life. Ang totoo, ang ginagawa natin ngayon ay ebidensya dapat nang tayo ay meron ng eternal life. Yun ang pagkakaiba. Kung tayo nanampalataya na, ang ginagawa natin ay ebidensya na totoong may eternal life na tayo. So, ang tanong ay yan. What must I do to inherit eternal life? So, si Jesus, matalino, alam niya, loaded yung question, trick question, kaya ang sagot din niya, tanong din. Di ba? Di ba tayo ganoon din? Di ba pag hindi natin alam ang sagot, anong gagawin natin? Tatanungin din natin. So, di patas na tayo, pareho tayong walang alam. Di ba? Pero totoo, hindi yun ang gusto ni Jesus. Gusto niyang mapatunayan kung ano ang attitude, ano ang kakayanan ng lawyer na ito. Di ba? So sabi niya, balik sa kanya, di ba? Sabi sa kanya, ano ba nakasulat? Anong ibig sabihin nun para sa iyo? Di ba? So magaling ito, nagpasikat ngayon.
Yung lawyer, kabisado niya. Alam pa niya kung saan. Actually, yung sagot na naroon sa verses, so gusto kong pansinin natin yung sunod na verses, sabi niya sa 10:28. Pero gusto kong basahin sa NIV yung ating sagot ni ng lawyer. Sabi niya, verse 27, he answered, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself." If you look at Deuteronomy chapter 6, verse 5, yun ang nakasulat doon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Okay? Sabi sa Hebrew, Be'ahabati at Edonai Eloheka, Bati Lebabeka Be'ahabati Nepesheka Be'ahabati Lebabeka. Yun yung Hebrew. Okay? So makikita natin dito, passion, strength, wisdom. Pamahalin mo siya. Matthew 22, 39 to 40. Tama ba, Pastor? Di ba? Yun din ang sinabi ni Jesus. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Mark 12, 30, 29, 30. The same thing. So, consistent. Consistent. Iisa ang gusto ng Panginoon. Mahalin mo ang Diyos katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mong iba, lalo na yung kapitbahay mo. Okay? So, simple lang, di ba? So, sabi noong lawyer, nagawa ko na yan. So, anong tanong? Lalo doon sa Matthew, yun ang kasagot niya. Bakit nagawa na niya? Kasi yung definition ng neighbor. Kaya ang tanong niya ngayon, sagot niya ulit, di ba? Yan yung response ng lawyer. Sabi niya, and who is my neighbor? Okay? Loaded uli yun. Okay? Kasi para sa isang Hudyo, a neighbor is someone who is also a Jew. Kapag ka hindi Hudyo, hindi mo yan kapitbahay. So para kas doon sa teacher of the law, kung babasahin natin sa Leviticus chapter 19, Leviticus is the third, di ba? Ito yung eksaktong sinasabi sa chapter 19 verse 18. Sino ba, ano ba yung expression mo ng pagmamahal? So, sa Leviticus chapter 19 verse 18, do not seek revenge or bear a grudge against one of your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Diba? Ani Adonai Elohim. Sabi niya, ako ay Diyos. Sabi niya dito, sabi niya ay, pag tinignan, parallel, di ba? Do not seek revenge against or bear a grudge against one of your people. Isang Hudyo. Sabi niya ay, you love your neighbor as yourself. Cross sa lawyer na ito, kapag sinabi niya na neighbor, Hudyo yun. Yung katulad mo. Yun ang mamahalin mo. Kaya yung parable, very significant. Bakit siya sinabi? Kasi dito, i-reveal ni Jesus na ang neighbor mo ay hindi lamang yung katulad mo, kundi yung iba kaysa sa'yo, whoever is in need. Yun yung, actually, yung summary noong parable. Sino mang may pangangailangan, yan ang kapitbahay mo. Amen? So hindi niya sinagot ng diretso. Kasi gusto niya ipakita yung mga attitude na iba't iba, no? Pati na yung mga pinaka-relihiyoso. At yun ang ating makikita dito sa istorya. So ang sabi ngayon ni Jesus doon, sa nung sabihin noong lawyer na yung the two greatest commandments na actually summary ng 10 commandments, ay sabi niya, you have answered correctly and do this and you live. So pangalawang beses, una niya sinabi dito, gawin mo ito. So pangalawang ulit na title natin,
go and do likewise. So, mahalin mo ang iyong kapitbahay. So, sa verse 29, ang sabi doon, the lawyer wanted to justify himself. Kasi yun nga, who is my neighbor, para sa kanya, yung lahat ng kanyang kababayan, yung lahat na katulad niya, ay tinrato niya ng tama. Mahal na mahal niyon. Napakarami silang mga practices na nasa law of Moses. Pwede kang magpautang na walang bayad, nang walang interest sa iyong kapitbahay, a fellow Jew. Pero kapag nagpautang ka at hindi Jew, pwede mong lagyan ng 20% na interest. Okay? 20%. Pag merong nakawalang hayop ang iyong kapitbahay na Hudyo, ibalik mo, plus kung ito ay hindi mo, ito idadagdagan mo pa rin ng 20%. Tingnan niyo yung Leviticus, napakarami doon. Kaya napakaraming dadagdagan mo. Yung restitution, pagka ikaw may naisira, yung presyo noong nasira mo, dadagdagan mo ng 20%. So maaaring ito yung sinasabi noong lawyer. Kung anong sinasabi ng batas, dahil ginawa nilang 613 actually, di ba? Yung napakasimpleng mga bagay noong pagsama-samahin nila ng mga rabbis, ng mga teachers of the law, naging 613 items. Nakalagay doon tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa pag-relationship ng mag-asawa, sa anak at sa mga magulang, sa mga kapitbahay. Sabi ngayon nitong lawyer, nagawa ko na yan. Kaya ang approach ng ating Panginoon, turuan siya sa pamamagitan ng kwento. Diba? Kaya tayo rin, sa small groups, gusto natin tayo ay mag-aaral ng mga Bible stories. Dahil sa Bible stories o mga parables, marami tayong makikitang insights na marireveal sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, basahin natin ngayon anong detalye. The parable describes a collection of attitudes. Okay, so naririyan yung mga karakter. Ang sentro ng kanilang mga ginagawa yung lalaki na ninakawan, di ba? Sabi halos walang buhay. Naghihingalo sa ibang salita. Mayroong dumaan, ang sabi niya, so dito yung lawyer, ito yung usapan, pinag-uusapan nila sino ang neighbor. So for the lawyer, the story of the wounded man is a topic for discussion. For the robbers, sabi dito sa ating binasa, sabi doon ay kinuha niya ang lahat. Kung anong meron itong lalaki na ito na naghihingalo o nag-aagaw buhay, kininhala niya. So for the robbers, an object for exploitation. Diba? Isang tao na mahina, dahil pinahina nila, binugbog nila, pinagsamantalahan. Sinaglalakbay, sabi from Jerusalem, from Jericho, tama ba? To Jerusalem, tama ba? O maligtad pala, from Jerusalem to Jericho. So itong lalaki na ito, pag ang lalaki galing sa Jerusalem ay most likely siya ay naghandog. Meron siyang offering na ginawa sa Jerusalem. So pauwi na siya galing sa Jerusalem kasi lahat na sila mga lalaki, actually required nga na ang bawat lalaking Hudyo, laging Israelites or Hebrew, 3 times a year ay pupunta sa Jerusalem. And this week, 24th, is the Feast of Trumpets sa Jerusalem. This is their New Year. So the 14th day after the New Year, Rosh Hashanah, ay the Feast of Trumpets. Napakarami mga Pilipino ngayon doon. Kung natuloy sila dahil magulo. Pero sa anong araw ngayon? 21. Sa Wednesday, it's a big celebration sa kanila. At kung kaya ay sa social media, there will be 100 trumpets that will be blown sa 24th sa kanila. And there are predictions that something big will happen at this time of the year ng kanilang Feast of Trumpets. So ang lalaki na ito, galing doon, nag-offering, nagsimba, pag-uwi niya,
habang naglalakbay, kasi malayo yung Jerusalem to Jericho, it's about 800, yung Jericho kasi is about maybe 100 miles. So isang araw o dalawang araw na paglalakbay from Jerusalem. So along the way, na-hold up. Okay? Na hindi lang nadukutan, di ba? Ito talagang hinarang kasi yun nga, nasa gitna ng disyerto, maaring nag-iisa. So para sa mga magnanakaw, very popular ngayong word na yan, di ba? Exploitation. Pagsasamantala. Okay? For the priest, papunta naman ngayon ang priest, di ba? The priest is going from somewhere going to Jerusalem. So, punta siya doon dahil priest, maaaring assign siya. Ano ba ang trabaho ng priest? Mag-assign siya sa offering. So, nagmamadali siya, nakita niya yung lalaki, sa halip na tulungan, ang sabi ay lumihis ng daan. Okay? Mayroong pangalawang karakter, ang Levite. Ano ang Levite? Ang Levite ang nagme-maintain ng temple. Silang tagalinis, siya ang taga-alis ng mga abo. So, meron din siyang urgent na gagawin. Kasi walang gagawa ng gagawin niya kung maaabala siya. So, anong ginawa? Sinilip lang, tiningnan. Buhay pa. Buhay pa. Sige, pag-pray na lang kita. Bigdala akong offering in behalf of you. Yung Levite, ang priest. So, mas importante sa kanila yung kanilang commitment na makapagsimba, makapag-offer, kaysa makita tumulong doon sa lalaking nag-aagaw buhay. And pangatlong dumating, sino ang dumating? Samaritano. Ang lalaking ito na nag-aagaw buhay, I believe, is a Jew. Isang Hudyo. And Samaritans hate Jews and Jews hate Samaritans. Ayaw nila sa isa't isa. Kasi sabi ng mga Samaritano, ang tunay na lugar ng pagsamba ay hindi sa Jerusalem. Meron silang sariling temple sa Mount Gerizim. Okay, na very significant din. Dalawang kambal, isang Mount Ebal, Mount Gerizim, ang Mount Gerizim kaliwa, Mount Ebal kanan. This is the mountain of blessing. At ang Ebal ay hindi Ebal ay Mount of curses. Okay. Pero yung Ebal, curse din yan. Alright. Alam na pala nung unang panahon. Alright, so nagtayo sila ng sariling mga offering place o templo. So bakit galit ang mga Hudyo sa mga Samaritans? Kasi sila ay mixed race. Noong sirain ang Jerusalem o noong ng Assyria, tinanggal lahat yung mga tao, pinalitan ng mga tinatawag nila ngayon na Gentiles. So ang Samaritan ay mga mestizo. Tingnan mo katabi mo. Hindi mukhang Samaritan, ano? Pinoy na Pinoy. Alright. Alright. Ay, mukhang Samaritana ba? So, galit sila sa mestizo. Tayo hanga-hanga sa mestizo. Di ba? Kaya tayo, mga tisoy. Yung isa ay Espanyol, yung isa ay Inchik, di ba? Yung Epal, okay? So, ayaw nila. At ang pinaka-least na pwedeng tumulong sa Hudyo na ito ay ang lalaki na yan. Di ba? Pero, way beyond what is expected. Di ba? Sabi niya, yung kanyang sugat ay kanyang nilagyan ng bandage, dinala pa sa isang inn, sa isang hotel. Diba? Wala pang ospital noon. At sabi niya doon sa innkeeper, kung ano man ang magagastos mo, ibig sabihin, malimit siya doon, pagbalik ko, babayaran ko pa rin.
So, pero meron akong idea dito kasi ayaw nga ng Samaritano sa mga Hudyo at ayaw ng mga Hudyo sa Samaritano, kaya yung innkeeper, I believe, is also a Samaritan. Di ba? Pinagkatiwala niya yung Hudyo. Kaya meron dalawa at least, yung isa kikita, pero sa silang magkapitbahay. Nagtiwala. Okay? So, ito yung going beyond. Sabi nga ni Jesus Christ, pag kinuha ang iyong balabal, pati damit, dalhin mo na. Pag sinabi kang lumakad ng 1 milya, kasi ang mga Roman soldiers noon, pwede kang utusan, dalhin yung kanyang gamit. Sa Matthew chapter 5, 6 to 7 ito, you go beyond mile. The extra mile ang tawag nila. So, babalikan niya, alamin niya kung ano nangyari. Kasi agaw buhay nga. Kahit binandage, kahit pinagpahinga, pwedeng pagbalik, namatay din. Di ba? So, pag pa-embalsa mo or whatever, pagpapalibing, sagot ko pa rin yan. Yan ang, sabihin natin kung ating ipapalawakin ng konti yung storya. Yun ang probability at hindi niya inaasahan na meron pang tutulong na iba. Remember that, di ba? Kasi ang karamihan, meron ako pinag-aralan na sabi niya, scientific study tungkol sa altruism o yung pagtulong sa iba na wala ka lang papanakinabangin. Ang chances mo raw na matulungan, sabi ng social studies, ay bumababa kapag maraming nakakita sa nangyari. Okay? Yung altruistic behavior. Pero kapag nag-iisa, your chances yung nakakita sa iyo nag-iisa, yung tutulong sa iyo. Yung, sabihin natin, attitude ng pagtulong. Kasi anong ibig sabihin? Kasi pag marami kayo, sabihin mo, siya na lang. Ako may gagawin eh. O siya na lang. Di ba? Maaring ito yung inisip noong priest at saka noong Levite. Busy ako, kaya meron naman tutulong na iba, bahala na sila. Okay? Of course, ngayon sa panahon na ito, dahil sa pag-effect ng ating kultura ng Western, ngayon, pag nasa gasaan, pag nagbumotorsiklo at na-disgrasya, your chances na may gagalaw sa iyo, malabo. Tatawag yan ng ambulansya, tatawag ng barangay, pero panonoorin ka lang. Why? Kasi ito effect ng, nung unang panahon, hindi eh. Kasi sa Amerika, pag ikaw'y nakialam at may nangyaring masama, magkakakaso ka pa. So ngayon, naging westernized na rin tayo. Sa halip na tulungan ng gawin, dalawang beses na yata ako nakakita sa isa Alabang, sa Spote Alabang Road, isa ay doon pumunta kami minsan sa Tagaytay na ay may bahay, na-aksidente rin, motorsiklo. Kaya kayo nagmumotorsiklo, ingat kayo ha. Ang tawag sa inyo, anong tawag sa inyo? Kamote rider. Siya magtatanim pa ng kamote kaya nagmamadali, di ba? Kamote rider. Yun ang naging kultura rin. Nagbabago sa panahon. Pero ang makita natin dito, yung division, yung pagkakaiba ng paniniwala, ng lahi, at nung kondisyon sa buhay, hindi naging dahilan para sa Samaritan para hindi siya tumulong. He, went beyond creed, race, and social status para matulungan ang taong nangangailangan. Kaya, meron ako napanood nakita doon sa threads na magandang signboard. Anong pakibasa niya nga? Diba? Agree ba kayo dyan? You cannot treat people like garbage. Anong garbage? Tatapon na lang. And worship God at the same time. So, anong priority? How we treat those that are in need. Yung mga totoong nangangailangan. Okay?
Of course, kuminsan, nadadala ka rin. At saka kuminsan nga, di ba, naapektuhan tayo. Ako, aamin ko sa inyo, yung mga kumakatok sa bintana ng sasakyan, pag may pagkain, bibigyan ko. Kasi sigurado ko, nakakalungkot lang, kuminsan ka nagpupunta pa rito eh. Meron din, ang hindi ko makalimutan, hindi ko alam kung bakit naisip ko yon. Pupunta raw siya sa Baguio, nagpunta rito. Nanghihingi ng pamasahe. Hindi ko rin kung naisip na bakit pinasundan ko sa isa sa inyo. Pumunta naman talaga doon sa ang biyahe yun, sa Victory. Pero hindi bumili ng ticket, naghahanap ng makakapalit. Binebentan niya yung ticket. Pinabil ko kasi ng ticket at binigay sa kanya. Punta nga naman sa pero sabi ni Ed Lapis, sabi niya, magkamali ka na sa paggawa ng mabuti kaysa sa wala ka namang ginawa. Di ba? Sagot na niya yun di ba? Kung niloko ka niya, sagot niya yun. Of course, meron namang hindi talaga kanya-kanya istorya. Merong gumagawa ng sariling sunog. Merong isa dito, balik ng balik, lagi nasunugan. Merong magpapa-interview, medical exam. Pupunta rin dito. Pero naiinis ako sa inyo, bakit lagi na lang ako na lang pinaharap nyo? Lagi si pastor ang hinahanap. Pero nakikiusap ako, wag niyo namang kung ano man ang ginagawa, wag niyo saktan yung tao. Igalang niyo pa rin. Wag niyo i-push, wag itaboy. At kung anong kaya nating ibigay, talagang mapoprostrate ka. 2 weeks ago, narito tayo. Yung isa na napakatagal na rin naming inalagaan ng aking may bahay, na may anak na may, anong tag doon? Down syndrome. Narito uli, nagulat ako. Pero wala na yung kanyang anak. 24 years old, namatay siya. Pero ngayon, ang hinihingi niya, dahil na-cremate, ay pangpalagay sa, ano tawag doon? Ossuary ba yan? Okay. Columbarium. Okay. So, meron siyang kota. So, binigyan pa rin natin. Kahit alam natin kung minsan, kaya ako na-prostrate sa babae niya, pinuntahan namin ang bahay. Ito, di ba putting down. Pero mga experiences na gusto ko lang i-share sa inyo. Nung pumunta kami sa bahay nila, yung kama nila, punong-puno ng napakagagandang laruan. Pero kapag merong graduation, merong start na school, narito siya. Pambili ng sapatos, pambili ng uniform. Kung ay sinabi nakakadala. Pero sabi nga ni Pastor Ed Lapis, mapagsamantalahan ka na habang gumagawa ng mabuti kaysa ikaw ang nagsasamantala doon sa nagsasaming may pangangailangan sila. Of course, tama rin naturuan natin sila. Kasi diba, sabi natin, ang tunay na pagtulong ay hindi pagbibigay ng isda, kundi pagtuturong mangisda. Okay? So, hindi sila basura. So, ano ang principles about loving our neighbors? Number 1, makikita natin yan. Failure to love a neighbor is easy to justify, but it is never right. Totoo naman na yung Levite may gagawing tama. Yung priest may gagawing tama. To lead in the worship of the Lord, to give an offering. But still, if you have the means and you have the opportunity, don't look for an excuse para hindi tumulong kahit
kukonti. You might not be able to give everything, but still, at least nadagdag ka ng konti. So, a neighbor is anyone of any background who is in need. Of course, para sa isang tao na sabi natin hindi masyadong nakikita ang kanyang kalagayan, kung minsan ang number one na iniisip niya ay pumunta sa taong tutulong sa kanya. At kung minsan yun ang dahilan natin, di ba? Kaya tayo rin naman ngayon, although medyo political na ito. Sino bang dapat sisihin sa nangyayari ngayon? Hindi sila lang eh. Tayo rin eh, di ba? Kasi nabigyan ka ng konting halaga, kinalimutan mo na ang prinsipyo ng katotohanan. Ang tagal na tagal ka na nga pinagsasamantalahan, 7 ang bahay sa Forbes Park, alam mo yun? Ikaw ay nasa dampa pa lang, binigyan ka na 5 piso o 500, tahimik ka na, boto pa rin sa kanya. So, ang may kasalanan, tayong lahat. So, dapat ma-edukado, kasi hindi pa nga nila, di ba? Ang sakit nga ng isang sinasabi pagka-eleksyon na, boboboto ka na ba? Boboboto ka na ba? Di ba? Hindi boto. Boboboto ka na ba? So, number 3, love is acting to provide the person's need. You might not be able to provide everything, but help. Kahit sa maliit na paraan. Kung kaya mo ay prayer, ipag-pray lang. Ang totoo, sabi ng misis ko, mas tama naman, hindi lang prayer. Kasi talaga namang meron ka kung minsan eh. Kaya lang, ibibili mo ito ng ibang bagay. Diba? Birthday ko kasi, o birthday ng mga ito regalo ko sa kanya. Siguro, babasa ng konti para naibigay. So, muli, sa pagtatapos, your attitude determines what you see, and what you see determines what you do. So, ang iyong pananaw, so, pagtatapos, anong tanong natin sa ating sarili? Sino ang naging sa kasalukuyan ay mabuting kapitbahay para sa iyo? Ano-ano ang nagawa niyang mabuti? Kanino ka nagiging mabuting kapitbahay ngayon? Okay? Kanino ka nagiging mabuting kapitbahay? Kung hindi siya mabuting kapitbahay, di ba? Kung naniniwala tayo, sabi, love begets love. And Jesus' example is, He loved us first. Di ba? So kung gusto mo siya maging kaibigan, be a friend. Sabi, mahirap bang intindihin yung tanong ko? Sino nagingo ay medyo nagingo. Naging sa sa kasalukuyan, may space dapat. Ito, may space dapat. Yun. So dito na lang, who was or is a good neighbor to you? What are the good things he or she did? Actually, yung kapitbahay mo na nang-aaway sa'yo, meron siyang mabuti ring ginagawa sa'yo eh. Nakakatulong ka ngayon, napipilitan kang ipanalangin siya. Kaya lang dapat tama ang panalangin mo, wag yung sana tamaan ng kidlat. Diba? Ang panalangin mo sana ay malaman ko kung paano kami magkakasundo. Okay?
Diba? Practical, a parable with practical application. Na iba-iba ang pamamaraan para masunod natin ang principle na ibinabibigay. Pero pag iba ang tingin natin, iba ang attitude natin. Kasi babalikan natin yung sinabi doon sa lawyer, sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong lakas. Mahalin mo. Kahit nauna na yon, sabi sa 1 John chapter 4, you cannot love God na hindi mo nakikita kung hindi mo naman kayang mahalin ang mga taong nasa paligid mo. Lalo na yung mga nangangailangan. So today, gusto kong tumayo tayo lahat. So, in a moment of silence, kung sino man nakakilala mo na nakatulong sa iyo, sagutin natin yung dalawang tanong. Huwag na tayong tanggalin. Panalangin mo siya ngayon. Kung hindi mo man masabi sa kanya na nagpapasalamat ka, magpasalamat ka sa Diyos dahil siya'y naging mabuting kapitbahay sa iyo. Pagpasalamat mo na sa gawa ng Espiritu Santo at sa kagandahang loob niya na tulungan ka niya. So bigyan ko kayo ng 2 or 3 minutes. Alalahanin ng tao na yon at ipanalangin siya. Kung matignan ng katabi mo, isipin mo ngayon kung sino siya na nagpapasalamat ka na naging bahagi siya ng buhay mo. Ngayon din, ang pinakamagandang magagawa mo sa kapitbahay mo ay mailid siya sa Panginoon. Kaya panalangin mo rin na yung higit ng pangangailangan na makakilala sa Panginoon, ikaw ang gamitin para maging mabuting kapitbahay ka para sa Kanya. Yung kapitbahay mo, hindi lang yung nasa tabi ng bahay mo. Maaaring malapit sa iyong puso, nasa malayo. Panalangin mo siya na makilala rin niya ang Panginoon. He is in need of a Savior. Nagsisikap siya na magpakabait, magpakabuti, pero hindi niya magawa. So be a good neighbor. Panalangin mo siya. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa pamilyar na talingahaga na napakaraming beses na naming narinig tungkol sa aming kapitbahay, tungkol sa mga tao na nasa aming kapaligiran, mga taong nangangailangan at ang kanilang kailangan ay kayo, Panginoon. Salamat na merong mga tao na nagpakilala sa amin ng daan ng kaligtasan at kayo yan, Panginoon. Salamat ngayon na bubuhay kami na magaling na sa sugat na galing sa aming mga kasalanan. Salamat din na ang iyong pagpapala ay dumarating sa amin sa iba't ibang paraan sa lahat ng panahon. Salamat sa kanila, sa aming mga magulang, sa aming mga kaibigan na nag-akay sa amin para makilala kayo. Na dahil sa nakilala namin kayo, Panginoon, kami malaya ngayon. Malayang nakakapanambahan na may katiyakan na sa inyong pagbabalik, isasama niyo kami sa inyong sinapupunan.
Salamat sa kanila na patuloy na nagtitiyaga na kami ay turuan upang higit kami lumalim sa pagkakilala sa iyo. Hubugin mo kami, Panginoon, para yung aming pagkakilala ay lalo pang lumalim, upang makayanan din namin na maibahagi ang mabuting balita na natanggap na namin. Salamat din sa mga sakit at kung minsan sama ng loob na naranasan namin dahil sa hindi tamang pagtrato ng iba sa ginagawa namin ng mabuti. Naway huwag mo wala sa amin ang kagalakan na ang joy na kami ay nagagamit ninyo para yung pangangailangan ng iba ay sa amin dumaan at makarating sa kanila. Salamat, Panginoon, na merong mga tao na kuminsan na hindi natututong magpasalamat dahil alam namin ang reward namin na hindi galing sa kanila kundi galing sa inyo. Naway yung mga kabiguan na naranasan namin na kami na pagsabantalaan na gamit ay huwag maging dahilan para mapagod kami sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti. Habang dinadagdagan niyo ang aming pagpapala, ang generosity nawa namin ay lalong lumalim, maging bukas palad kami para maging channel ng pagpapala para sa iba. Makita nawa namin na napakapalad namin na meron kami at ang nasa sa amin ay sa inyo rin. Kaya gagamitin para bigyan ka ng kaluwalhatian. Lord, salamat sa lawyer na ito na nagtanong at dahil doon na-expose kung ano ang totoo, ano ang tama. Ng aming mga kapitbahay, hindi lamang yung mga kasama namin dito, kundi lahat ng tao na wala pa sa inyo, nakatakdang mamatay at mahiwalay sa inyo forevermore. Naway makita namin na kami ang nagamitin nyo para makilala kayo at magkaroon din ng kagalakan at kapayapaan sa inyong presensya. Salamat po, Panginoon. Alam ko na ang banal na Espiritu ay kukumpletohin ang tamang application ng kasaysayan na ito na ginamit ninyo para ituro sa amin na mahalin ang aming kapwa-tao. Ang aming kapwa-tao ay sino man sa aming kapaligiran na may pangangailangan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.